invited you on the show today to talk about politics, Yes. beginning with Endorsements. yung ano? Endorsements. Endorsements, that's right. Yung latest is that Vice President Leni Robredo endorsed former Senator Manny Pacquiao at saka si Abalos. former DILG Secretary Benher Abalos, which did not sit well with a lot of her supporters. How did you see it? Well, may mga nababasa tayo ngayon ng mga analysis ng mga tao na ito daw ay bahagi ng campaign ni dating Vice President Leni Robredo na pragmatic politics, na kung saan ang politika ngayon ay kailangan maging realistika kung paano ang tingin. At ang iba naman, tinitingnan ito na hudyat na bahagi ito nung pagkilos para mapigilan ang pagdami ng mga pro-Duterte ng mga kandidato sa na manalo. May mga analysis nagsasabi na pag tinulungan ng mga makaleni si dating Senador Manny Pacquiao at si Benher Abalos ay ay mai-ease out yung ibang mga senatorial candidates sa katulad ni Camille Villar at ni Amy Marcos. Alam mo naman itong mga to, nagpupukpukan to sa last two slots eh. Yung mga pangalan na to. So kung pwedeng umangat si Benhur, si Manny Pacquiao kasi sa mga surveys nasa loob na ng Magic Circle. Yeah, Magic 12. Sa Magic 12. So matulungan si Benhur, baka ma-ease out si Camille at makapasok din, lumabas din lalo, ibig sabihin lalong maging slim ang chance na makapasok sa Magic 12 si Amy. Pero itong ganito klaseng analysis kasi is kind of faulty kasi it assumes that in order for this to be a tactic, dapat may equal force galing naman sa mga Marcos supporters na dapat ibinuboto din nila si Bam at si Kiko. Mm-hmm. Kasi kung gusto nila lang i-post si Bam at saka si Kiko, dapat ini-endorso din ng alyansa tong dalawa. Para alalahanin natin ang alyansa, na lang, 11. Tapos, kasi wala na si Amy. Si Camille ay mukhang nung in-endorso ni Sara, parang wala na rin siya. So may dalawang kailangan pang i-fill out na slot. So para makapasok itong dalawa si Bam at saka si Kiko, kailangan may open endorsement at kailangan may pagkilos din. So this is something that is really, if I see it, in order if that was really the move of the former vice president, then there has to be some kind of I would say a deal, a trade-off a trade-off with the other side. Pero Prof, hindi kaya posible na they're going to do that second part of the trade-off quietly kasi at the same time kasi baka magkaroon din ng backlash kung sumapi very overtly yung grupo ni Kiko at ni Bam doon sa alyansa. Is it possible that they are also doing it quietly lamang? Alam mo naman, usually operations ng sa election sa last day or two eh. Yeah, posible. Posible naman yon. Posibleng quietly, posibleng hindi na lang sabihin. Kaya lang, kampanya to eh. Kailangan i-articulate mo eh. Kasama sa optics yung pag-articulate sa media, sa social media, hindi ito bulungan. Alam mo naman yan ang politika, hindi nyo pwedeng pupuntahan ka sa bahay, wala nang door-to-door din ngayon. Masyado, meron ang kampanya ngayon, open. Social media na-amplify yung ina-amplify mo sa internet, ina-amplify natin sa ganitong mga discussion platforms. So, posible yun na meron ding pagkilos at maaaring sa bandang huli na ng eleksyon. Pero yun nga, ang sinasabi ko lang dito, in order for that deal to happen, while Leni is pushing for Benhur and Manny Pacquiao, then there has to be the other side who should also be pushing for the inclusion of Bam and Kiko. Otherwise, if wala yun, aakyat lang ang boto ni Benhur at ni Manny Pacquiao, pero hindi ko alam kung aakyat ang boto ni Bam at ni Kiko. Pero pwede naman talaga, Professor, yung sinasabi ni Ed, di ba? Alam naman natin dito, pati yung junking eh. Ginagawa yan, kung baga under the table yan sa kampanya eh. In the final days or siguro last 10 days ng mararamdaman na natin yan pag pinagalaw na yung machinery, mga parties. Alam natin pag gumalaw na yung makinarya, bulungan na lang yan sa grassroots eh. Yung mga barangay, yung mga huwag nyo nang iboto yan, eto na ang boto nyo, hindi ba? Meron tayong ganyan eh. Makikita mo rin naman yan sa sample ballots. Kaya lang sinasabi ko lang kasi,
ang ating lente ngayon, ginagamitan pa rin natin ng traditional politics. Pero karamihan kasi ngayon sa politika, kahit nasa grassroots, ay internet-mediated na rin po. Hindi na siya katulad ng dati. So, maaring it will work. I'm saying that there are still places where you can do the bulungan type. But ang sinasabi ko lang, for it to gain traction, there has to be some noise also created. So, it has to be articulated. Kasi ang nanganganak yan, ang ano ngayon, ang bulungan ngayon sa SOCMED, hindi na hindi na lang masyado ngayon sa yung mag-house to house. Hindi ko nga alam ngayon, bihira na yata ako nakakita na nag-house to house ngayon. Meron. Marami pa. Pero Pati sila ba ito nag-house to house eh? Pero Ami, I doubt it if the house to house works. Ami, in relation sa sinasabi mo, ay yung 2.5 months ng campaign or even before the official campaign, talagang dominant dyan yung market campaign yung dominant dyan. Pero itong last 2 weeks, nag-shift na yan papuntang machinery. Ibig sabihin, yan na yung kakausapin na dyan, yung mga LGUs. Yung mga leaders na ang kakausapin. Lalo na, kaya malakas ang administration during the midterm dahil sila yung may access to sa mga LGUs mayors, governors. So, kaya kung sakaling merong soft or secret endorsement yung gobyerno doon sa isang independent at isang opposition, ay makakatulong yun sa kanila para masigurado. Kaya baka may ganung klaseng mga secret negotiations dahil na hindi naman dominant na yung market o yung air war during the last 2 weeks. Machinery na pinag-uusapan dyan. Boat conversion at saka yung boat protection. Kaya dyan papasok yung lakas ng administration. Dyan papasok. Ang katapat Baka naman may marites ka nga dyan, Ronald. Baka naman may marites ka ngayon kung anong latest. Baka pwede mo na ikwento sa amin. Ang katapat lang ng administration ay yung Iglesia ni Cristo na may ganyang klaseng capacity to negotiate with the LGUs. Yun yung katapat nila. Not the PTB Laban. Yung PDP Laban medyo mahina na yan in relation sa LGUs. Ang medyo malakas hanggang ngayon ay yung Iglesia ni Cristo. Yan ang katapat ng gobyerno. Diyan mo makikita sino mas malakas. Pero syempre, lamang ang gobyerno dahil may 3 years pa si BBM Pero pa siya 3 years. At dun worry yung mga LGUs. Ano yung mawawala sa kanila kung kumakaantagonin sila yung gobyerno? Yun yung mahalaga sa kanila. Prof, at yan, makikita yan sa sample ballots. Prof, let me ask you this then. Kasi I've been seeing some feedback na hindi masyadong positive dun sa endorsement ni Leni Robredo. I'm wondering lang if in any way itong endorsement ni Leni of Ben-Hur and Pacquiao could also undermine, for example, the image and the reputation of Robredo. Not just her, but yung party din. Kasi mahirap hiwalay yung personal endorsement sa party endorsement, right? People still see her as the figurative head of the Liberal Party. As to whether it's going to affect her candidacy in Naga City, I don't think so. She's running virtually unopposed. Wala naman siyang kalaban doon na substantial. So hindi maka-apekto sa winning chances niya. At hindi naman ngayon projected masyado yung image ni Leni as the leader of the opposition this time. Because this is a midterms at mukhang ang lumalabas pa nga parang opposition ngayon, mga Duterte. So yun yung sa tingin kong hindi rin masyado makaka-apekto sa kanya ngayon. I think yung sinabi kanina ni Ronald, I agree. I think it's more the machinery. And this is where yung mga, kung nag-iisip yung mga gustong i-push si Bam at saka si Kiko, dapat malaman nila na ang winning chances ni Bam at si Kiko actually will rest on whether they will be endorsed by SAI quietly or otherwise by the administration machinery. That's what's going to push them up. Kasi yun yung magmimin ngayon, yun yung merong magre-resonate ngayon sa botante na at the last 2 weeks. The final 2 weeks. Nakita naman natin na nag-stabilize yung nakikita na natin yung mga numbers ngayon sa survey, medyo nakita mo sino yung madelikado, sino yung sa last 2 sino nagpupukpukan, makikita mo doon. Kaya it's going to be important yung endorsement na yon. Yung ginawa ni Leni na pag-push kay mas kailangan yun actually ni Ben-Hur. Kasi si Pacquiao mukhang safe naman na doon sa Magic 12.
At tama yung sabi ni Prof na wala masyadong pushback ito dahil hindi naman tumatakbo si Lenny for president or senator. Tumatakbo siya as mayor ng Naga City. Tapos kung may epekto ito, ang epekto nito ay 3 years from now, karamihan sa tao nakalimutan na yan. No? At may bago na ng narrative dyan. Kung sakaling tatakbo si Lenny for national position. No? Kaya yung pushback ay ang kailangan lang naman ni Pacquiao at saka ni Abalos ay hindi naman yung buong pink wave whatever is left of that. Hindi naman yun ang kailangan niya. Ang kailangan lang naman nila pandagdag Pandagdag para makasigurado sila or for Abalos para pumasok sa Magic 12. Ang problema ni Bam at saka ni Kiko, they're practically fighting for the last seat. No? So, most probably, isa sa kanila ang makakapasok if by any chance. No? At para mangyari yan, ay kailangan silang i-adapt or gawing guest ng administration. Kaya hindi ako magugulat kung may ganong klaseng quid pro quo. Hindi ako privy sa mga ganong klaseng negotiation. Pero hindi ako magugulat kung may ganong klaseng quid pro quo dito sa endorsement na to. At least for one. Prof, pivot ko lang na konti, no? What about yung endorsement ni VP Duterte, Sara Duterte kay Congresswoman Camille Villar tsaka yung kay Senator Amy Marcos? Of course, we kind of can all tell what the politics is behind it, but officially hindi pa umalis ng alyansa si Camille, right? And si Senator Amy keeps insisting she's still independent. What did you think when you saw that? Actually, yung alam naman kasi natin na si Senator Marcos nag-struggle. Lahat ng major service ngayon out na siya sa Magic 12. Si Camille nasa loob pa, although medyo delikado. So mas kailangan ni Senator Marcos yung endorsement na Sara. Ang problema, siguro si Digong Duterte may ibang in-endorse. Ang in-endorse ni Digong Duterte si Honasan at saka si Kerubin. So makikita mo doon merong nagkontrahan yung mag-ama. So hindi solido, bukod sa hindi solido yung Duterte brand para sa kanila. At the same time, hindi rin pati natin alam kung ang diehard Duterte supporters makukumbinse na iboto yung dalawa. So there is no certainty. Ang iba, ang tingin nila sa mga ito, parang hindi naman genuine na pro-Duterte, ginagamit lang si Sara, etc. So, I think mas may, ano pa nga na, ako nga sa tingin ko, mas madali pang mapakiusapan ang pro-admin base para i-adapt ang isang kay Bam o kay Kiko kaysa yung Duterte supporters maging open sa sabihin na natin pagbabalimbing ni Camille o kaya ni Amy. Yan ang problema pag namamangka ka sa dalawang ilog. Tapos yung dalawang ilog, parehas ka na-reject. Ayun na nga. Professor, anong tingin mo sa endorsement ni VP Sara? Endorsement power niya in Metro Manila. Kasi nag-endorse siya kay Isko. Malakas ba siya dito? Sa tingin mo? Well, we know that talagang napakalakas ng mga Duterte sa Mindanao and parts of the Visayas. Pero dito sa Metro Manila. I could not understand kasi from what I heard is mataas naman ang ranking ni Isko kumpara sa kalaban niya. Kay Hanil Lacuna. Malayong survey, so I don't know why she has to do that. I'm kind of perplexed. He doesn't need the endorsement of Sara Duterte to win Manila. So parang ako, medyo nagsimamarites. So parang baka naman iba yung... Ito yung klase ng endorsement. Akala mo ini-endorse pero gusto kang sirain. Diba? Pwede yung ganon, di ba? Na parang, alam mo na, kasi hindi naman niya kailangan eh. Sabi ko, bakit pa kailangan? Hindi na kailangan ng Isko. It's more, I think it's more of Sara doing, I think, the move. She's trying to make a point. To your point about you don't know whether it's gonna work for Senator Marcos and Congresswoman Villar, hindi ba you don't feel na merong maraming tao who will begrudgingly vote for them? Case in point, si former spokesperson Harry Roque, who issued a statement saying, okay, I don't trust Senator Marcos, pero okay, in-endorse siya ni VP Sara, so he'll go with her. Well, yeah, it's possible. Hindi naman siya makakaboto. It's possibly going to help her, but actually na-endorse na siya ni Sara nang mangyari yung one survey after
Hindi naman masyadong umakyat yung ranking niya. So, I think that's an indication. At saka, yung counter move naman kasi dito, yun namang i-junk siya ng mga loyalist. Di ba? Yun yung problema doon. Yung mga Marcos supporters, hindi siya dadalhin. So, dahil nakikita na nibando na ni nung kapatid ni Manang yung kanyang bunsong kapatid. So yun yung maaring maging epekto kaya siguro lahat ng surveys ngayon kung titingnan mo kung hindi siya 13, 14, meron pang 15. At least si Camille pumapasok minsan 11, 10, 12. Actually, kailangan natin ng tanungin yung mga survey firms tungkol dun sa endorsement data. Ano yung nakita ko lang a year ago ay mas mataas ang endorsement ni Digong kaysa kay Vice President Sara. At at this point, dahil magkaiba sila ng in-endorse, no, ay hindi ko sigurado kung sino ang mas mataas. Pero lately kasi wala akong nakitang survey about endorsement power. No? Dahil magandang yan i-survey ng mga credible major survey firms. Kung ano bang endorsement power ni Lenny? Ano bang endorsement power ni BBM? Anong endorsement power ni Digong, ni Sara? No? Lately, wala akong nakita. Well, actually, merong kaunting akong nabasa before na hindi masyadong ganun ang epekto ng mga endorsement. Kasama na kasi doon yung mga endorsement ng artista. Ganun. So, endorsement in general. But I don't know whether the specific siya pag tao na pinag-uusapan na si Sara o si Digong, baka mag-iba yung data. Pero yung general na celebrity endorsements doesn't work. Hindi na significant effect. So, yun ang dapat aralin yan. Maraming dapat aralin ng surveys Kasi maraming conflicting result. Kung titingnan mo, sinasabi ng survey na 70% ng mga Filipinos ay ayaw sa isang kandidatong pro-China. Pero tingnan mo si Bongo ang number 1. So yun yung may mga inconsistencies na gustong mas maraming Pilipino ang sa tingin ay dapat ang tama yung pagkaka-arrest kay dating Pangulong Duterte at dapat panagutin siya sa ICC. Pero tingnan mo naman, malaki pa rin ang boto na natatanggap na biglang umaakyat. Actually, umaakyat yung kahit hindi nakakapasok sa Magic 12, umakyat yung mga numbers ng mga pro-Duterte candidates. Tapos andyan din yung point na dapat titingnan natin ano ba talaga yung correlation ng ganito. Ang tingin ba kasi kay Bongo ay pro-China o si Bongo ang tingin? So, meron bang confusion na pag tinanong mo specifically on an issue, may sagot na iba, pero pag tukol sa kandidato, nalilimutan na yung issue, ang tao na ang tinitingnan. Hindi nadidikit yung kandidato doon sa issue. Oo, na parang pag iba yung sagot, ayoko na maka-China. Pero hindi tinitingnan si Bongo na pro-China. Ganon. Or ito nga si De La Rosa, di ba may survey ngayon ng WR numero. Sabi nila ay parang approve ang mga botante na dapat i-arrest din yung mga na-involved sa drug war. Diba? At isa sa nga daw sa mga nangangalanan na si Bato. Pero si Bato nandun sa Magic 12, nasa top 5 ba yata. Diba? So, I think what should happen now is that all the survey firms must really come together. I think there must be some kind of reflection. Kasi ang nami-mention, alam mo naman ng survey kahit scientific yan. Kahit scientific yung survey, tama pagkakagawa. Dapat tingnan na natin, iba na ngayon ng political culture, influence na masyado ng noise, ingay, ng disinformation, ng fake news. So, ang nami-measure mo scientifically, ang ill-informed electorate. So what you surveys are important in a democracy as long as reason prevails. However, if you use it, you're just amplifying the noise, and then that noise is scientifically measured by a scientific survey. So ang tingin ko mag-iba dapat, maraming na dapat cross-tabulations. Kaya sabi ko nga sa mga kilala kong mga nagsasurvey, sa social science naman, napapalalim natin ang ating pag-understand, di ba? Nagka-triangulate nga tayo pag gusto nating alamin ng data. Hindi tayo dapat nag-rely lang sa survey. Meron tayong focus group discussion, meron tayong key informant interview, meron tayong cross-tabulations. Kasi ngayon,
napaka one-dimensional mga surveys. Ano lang, horse race lang pinapakita. Sinong number 3, hindi mo kino-correlate na ang mga taong pabor sa kandidato X ay hindi alam itong issue na to. Yeah. Wala tayong ganyan data. So wala tayong hindi malalim yung pag-i-interpret ng numbers. Yeah. And I think that should be done. Yeah. Kasi pag hindi mo yung ginawa, ang mga ang nami-measure ng survey ngayon, ingay. Tama. That's interesting. We agree. Yeah, that's interesting, yeah. We've been saying it for a Yeah. while now. We need more nuancing when it comes to interpreting this. But I'm sorry, Prof, kasi we've run out of time. Yeah. So we're going to let you go. Thank you so much for joining Thank you, sir. StoryCon. Thank you Political for Science having me. Professor at UP Thank Los you, Baños, Professor. Bye-bye. Antonio Contreras.